isiyan natin to. Unang-una ho, salamat sa pagbati nyo sa ating birthday. Pero nandito tayo sa pinakamalaking ballroom sa buong Pilipinas, kundi sa region. No? Kinakabahan ako, ibig sabihin yata nun, hati kami ni Sandy sa gastos dito. Pero yaman din lamang na Ash Wednesday sa mga Katoliko po, fasting and abstinence. Dahil ano ba papakain mo Sandy ngayon? Siguro tubig dahil fasting. No? Pwede tayo makihati sa'yo. Yung si Sandy ho, tsaka mga kapatid niya, no? Sa Angkang Javier, matagal-tagal ko na akong kasamahan. Pero ikaklaro ko lang ho, lahat ho sila malaki-laking parang nauna sa pamantasang pinag-aralan namin. Ang pinakabata yata sa kanilang nakasabay, hindi ko nakasabay, nauna kay lahat sa akin, si Butch sa nakasabay niyo, doon sa pinakabata. Pero sa mga Javier po, sa totoo lang, si Sandy, isa sa pinakahinangaan natin, di ba? Siyempre, yung kasikatan niya sa Andox, bago nun ho, marami hong pinasukan negosyo to si Sandy na talagang, yung una, di ba, meron kang, parang nagbebenta ka ng kotse, Sandy, di ba? Na umasenso at nasunog. No? Talagang literal nasunog. Talagang ilang beses hong nadapa, bumangon. Noong araw pa ho, talaga isa sa pinakamadaling pakibagayan itong si kasama nating Sandy Javier. No? At yung nga ho, simpleng idea, maglilitsyon ng manok, tingnan naman po nyo, nagkalat na sa buong Pilipinas, sandali na lang ho siguro, baka pati sa China, dumami ang mga andoks na barbecuean sa China. Okay. So, yung tama ho, hindi tayo nakapag-asawa, kinasal na tayo sa problema ng bayan, pero sa June 30, may kalayaan na rin ho ko siguro. Hindi ko naman kayo siguro kayang imbitahin lahat sa stag party. Malamang wala na stag party, baka magbago pa ng isip. Imahanap natin, pero diretso na tayo sa gusto natin pag-usapan ngayong araw na ito. Kapon nung nasa isla tayo ng Panay, at dumating tayo sa isang eskwelahan sa lungsod ng Pabia. Bayan ng Pabia, lalawigan ng Iloilo. Meron tayo, ang pakay ho natin doon, inaugurate yung 18 classroom na bago para sa senior high school students ng Pabia, National High School. Doon sa pinagpulungan namin lugar, gymnasium, merong katabing building na luma na. Medyo marami-rami rin yung classroom siya. Tapos nakita ko lang ho na medyo may kalumaan na yung katabing building. Kailangan ng repair. Pinaalala natin kay Brother Armin, huwag kalimutan ang pagre-repair nito. Ang gusto ko lang kong pagdiinan, medyo may mga pinansin akong katangian ng building na yun. Sabi sa akin, kailan mukhang matagal na itong building na ito, tinanong ko. Sagot sa akin, opo, pinagawa po yan noong panahon ng inyong ina. Okay. Ang nanay ko po nag-umpisa bilang Pangulo, 1986. So kung tutusin, ako naman po inaupo, 2010, ko lang 25 years. No? Isang henerasyon ng dumaan. Tapos ako yung napag-isip lang, no? Yung ganun ho ba yun? No? Na may pagkakataon na talagang maayos, maganda, yung angkop sa pangangailangan ng napagkaloob dito sa ating mga estudyante. Tapos, 25 years later, bago magkaroon ng pagkakataon ulit yan. Okay. Bigyan ko kayo ng sarili kong karanasan. No, ako po'y kongresista sa Tarlac City po, kadalasan, meron yung Tarlac River, dito si Dennis Go, ating buti mayor na Rona. Alam po niya na pagtagulan, yung taginit mo na, pagtaginit, talagang halos walang tubig yung aming river. Puro buhangin na makikita mo. Pag dumating naman po yung tagulan, rumaragasa yung tubig na sinisira lahat ng proteksyon nitong mga banks. So bilang kongresista po, inilapit natin sa national government agencies ang problema ng ating sinasakupan. Katawa ng Diyos, dalawa ho yung proyekto, isa nasa Pampanga, isa nasa Pangasinan, na tinuro ako kung sino dapat lalapitan para tugunan naman yung aming problema ng pagbaha. Dahil yung Tarlac po ay nasa boundary nitong dalawang proyektong tumalakihan, yung isa sabi sa amin, hindi na kami sakop, dumulog raw kami doon sa kabila. Pagdating doon sa kabila, yun rin, sagot, punta kami doon sa kabila na naman dahil di kami sakop. Madaling salita ho, tila uli lang lubos yung Tarlac City. Problema namin, kami bahala. Bakit ko pinasukan po yan? Hindi ko lang ho sabihin. No? Sa talumpati po itong araw na ito, kanina nabanggit ni Sandy, yung inyong ira halos dumoble. No? Yung bottom-up budgeting, nasa 50,000 projects ang nakalaan.
Yung inyong sasakyan sa kapulisan, dadalawampu na lang ho yata ang kulang sa Sulu. Sulu na lang ang nahuhuli. At meron pang yung sa 1,000, sorry, may 1,400 na vehicles for municipalities sa police. Meron pa hong karagdagang 1,200 para doon naman ho sa yung Regional Public Safety Battalion, yung Public Safety Company, yung National Support Units. Madaling salita, no? Sinasabi nga ni Mel, hindi namin pinangako sa inyo yan. Ang pagkasabi nga ho, dineliver na. Tama ho ba yan? Baka meron pang hindi na-deliver maliban doon sa 20 sa Sulu. Kung meron hong hindi na-deliver, pakitaas lang ho yung kamay at sisigilin ko si Mel bago ako bumaba ng tablado. Okay, ngayon o. Siguro parang ganito lang ho talagang bold na gusto ko sabihin sa inyo itong araw na to. No? Yung naranasan nyo, di ba? Na kayo bilang mayor, takbuhan kayo ng inyong sinasakupan 24/7, 365. Tama ho ba? Yeah? At saka walang pinipiling oras. At tulad ko, nung panahon ako'y kongresista at dumunog ako sa mas nakakataas sa akin, tumingi ng tulong at saklolo. Talagang sa totoo lang, nag-umpisa akong congressman 1998, meron 1997 financial crisis sa ASA. Ang litanya narinig namin, walang pondo. No? Dito naman, no? Gusto namin maasabi talagang gobyerno, ibinabalik natin sa paglilingkod. Kayo, pag may problema kayo, pasa nyo sa amin, hahanapan namin ng paraan kung paano tugunan. At sana sa loob ng 5 taon, 8 buwan na ako po'y naglingkod sa inyo, wala siguro makakapagsabing hindi namin hinanapan ng solusyon ang mga problema ang nagawa nyo, ay hinarap po nyo. No? Ngayon, kung ganon, no, siguro isang punto na lang gusto kong pagdiinan. Panahon na ho ng eleksyon. Yeah? Mamimili tayo ng direksyon tutunguhin natin. Alam ko, hindi lang ho ako nag-iisa pag nakakakita tayo ng mga ibang ads, no, sa TV o kaya sa dyaryo, kung saan kanya-kanyang slogan. Pareho tayong politiko, kanya-kanya tayong slogan. Yung iba hong mga may slogan na ginamit para sa sarili nila, sa totoo lang ho, nagpapasalamat ako sa nila dahil araw-araw siguradong merong magbibigay ng katatawanan sa akin. No? May aangkining ganito ang kanilang kwalifikasyon. Paniniwala lang kasi makalimutin ang taong Pilipino. No? Ikukumpara yung kanilang nagawa o kulang na nagawa doon sa mga ipinapangako sa ngayon at yung ine-embody ng kanilang mga slogan. Okay. Dito naman po, no, sa samahan namin, sa grupo po namin, ang paniniwala namin kasi simpleng-simple. Yung kaya namin gawin itong 6 na taon na to, no, pwede natin gawin permanente dahil ipabadadama natin sa bawat isa na talaga naman pwede tayong magkaroon, no, ng sistema, ng gobyerno, ng lipunan na talaga nakatutok sa kapwa at pwede tayong umangat, hindi sinasabing ang stop and start. No? Yung umpisa, tigil. Pwede tayong tuloy-tuloy. Pwede tayong paangat ng paangat sa ating papupuntahan. Pero siyempre may pangangailangan rin sa atin lahat yan. Diba? Sa inyo po na nagbigay sa akin ng pagkakataon noong 2010, sabi nga ni Sandy, no? Alam naman natin ng panahon yun, noong una lumabas sa survey, gano'ng kalaki lamang ko sa lahat ng mga kalaban. Kaya alam naman po nyo kung paano ako nilait, nirakan, siniraan, hanggang sa ngayon, no, hindi na ako tinatantanan. No? Kaya mga 140, siguro mga 141, 42 days na lang ako kami natitira. No? Pero palagay ko, lalo pang iinit ang papabati ko sa akin hanggang sa June 30. Swerte ko kung July 1, iba na papansinin nila. Pero baka dadamay pa rin ako ito. At sa akin, no, okay lang ho yan. Lahat ng ginagawa nila, talaga naman pong tanda na yung mga gustong magpanatili ng sistema na wala nang ginawa kundi, di ba, ipagkait sa atin yung pagkakataon na talagang tunay na umasenso tumangat. No, pag sila galit sa akin, okay ho sa akin yun. Dahil palagay ko, nadataman nila na talagang malaki na ang pinagbago natin. So, babalik ho ako dito. No? Kung gusto ho natin na bumalik sa sitwasyon, taon-taon may baha ka. Taon-taon na nagagawa mo na lang kaprasong mag-relief. No? Or dito tayo sa sistema natin ngayon, saan ba ugat niyang bahang yan? No? Bakit hindi natin ayusin yung problema ng baha? Para sa susunod na taon, iba naman ang pinoproblema natin, hindi yung paulit-ulit na problema.
Pag tayo, ang problema, kahirapan. No? Di ba? Tinugunan natin sa 4Ps yan. Hindi lang sa kasalukuyan, pero pati na rin sa kinabukasan. Dahil ang budo ng 4Ps, manatiling nag-aaral ang anak mo, no? Meron kang sustento mula sa Estado, nakapagtapos yung anak mo, mas may kakayahan siyang trabahong mas maayos. Okay. Kung kayo naman, di ba? Ilan sa inyo ang talagang numipis ng buhok tulad ko, kakahanap na solusyon sa lahat ng mga taong lalapit na kailangan ho namin magpagamot. Na ngayon, sinasapo na 91% na po ng ating populasyon saklaw na ng PhilHealth. Okay. So, meron pa rin yung 9%. Madali yung salita. Yung problema habang buhay ang tao, meron. Pero palagay ko, obligasyon natin lahat na binigyan ng pagkakataong maglingkod na siguraduhin yung problema, hindi na nanatili parehong problema o lumalaki yung lumang problema. Dapat yata, kung sabi natin umaasenso tayo, dapat, di ba, nagbabago ang anyo ng problema. Dapat nababawasan yung paghihirap ng ating mga kababayan na pinangakuha natin lahat na paglilingkuran. So, sa darating ahong halalan, May 9. No? Tingnan naman po nyo, no? Kanina, nakakagulat nga raw, sabi na po. Nakakagulat nga raw sa dami ng mga tumatakbo sa halalang kasalukuyan na walang kalaban. No? Talagang, baka tama yung sinabi kanina, Sandy, na kontento ang taong bayan, naman nasayahan ng taong bayan, baka walang mahanap na issue na ibabato sa mga kasalukuyan na kaupo. Marami ho sigurong dahilan. Pero madali salita, marami hong hindi nangahas. At hindi dahil tinatakot sila huwag tumakbo. Bawal ho sa ating ganyan. No? Pero talaga naman pong, sige, tapatan nyo ang nagawa, higitan nyo ang nagawa. Kung hindi nyo kaya maipangako man lang yun, siguro huwag ka na mangahas. Makaganon ang punto niyan. So, darating na eleksyon, Sangandaan. Sangandaan, mamimili tayo. Saan ba tayo pupunta? No? Sa akin, simple-simple. Meron tayong 2 kandidato nandito sa entabladong kasama natin. No? Sila po nangako itutuloy yung ating ginagawa na ngayon. At dahil mag-uumpisa sa mas mataas sa antas, itataas, di ba? Itataas sila tayo, mas mataas yung pinag-umpisahan nila. Siguro naman po, mas mabilis yung lalong pagbabago ng ating lipunan. Ngayon, lahat ng kalaban itong dalawang nandito sa entabladong kasama natin, si Maros at si Lenny, sila ho mangangako ng langit, lupa, sama na natin estrella, sama na natin buwan, sama na natin siguro yung hereafter, no? Para lang baka sakaling makalusot. Pero dulo nga ho nun, lahat ng pangako nila baka magkatotoo. Pero dito, siguradong nagawa na. Yun lang ho sa akin dyan. Kayong lahat to, ginagalang sa inyong mga komunidad, mga pinuno kayo. Yung ating mga nag-graduate, sipin nyo 3 terms, hindi ho biro yung 9 years, na pinagkalob sa inyong pagkakaton. Ginagalang pa rin ulit, nire-respeto kayo na inyong mga kababayan, pinakikinggan kayo. At kayo sana magmungkahi. No? Tayo may tanga na kinabukasan natin No? Pwede ba tayong, dalawa siguro pagpipilian, pwede natin gayahin si Juan Tamad. Si Juan Tamad do, pag meron tayong imahe ni Juan Tamad, nasa, di ba, nakahiga sa ilalim ng puno ng bayabas, nakabukas ang bibig, hinihintay na bumaksak yung bayabas. Okay. Ngayon hindi ko maintindihan nung bata pa ako, paano naging matino yung ganong kaisipan. Dahil pag nahulog na ho yung bayabas na hindi pinitas, di ba, malamang hindi nasa tamang pagkahinog. Siguro pabulok na siya o bulok na. Tapos nakabukas yung bibig mo para kunin yung napabulok o nabubulok ng bunga. Pwede mo naman pitasin sa tamang oras. So dito nga ho, no? July 1, ako po'y siguro baka nanliligaw na nung panahon na yun, baka nakahabol pa. No? Kayo naman po, no? Pwede kayong gumising na masabing ayos, nagtagumpay ang ating advokasya, tuloy ang tuwid na daan dahil pinaghirapan natin to at makakasigurado tayo pabawas ang problema natin. Kaysa naman po, baka mapag-isip tayo, July 1, nagkamali tayo. O nagtamad-tamad tayo. Diba? Or hindi tayo kumilos ng tama. Baka July 1, sinasabi natin, patay. Babalik na naman tayo sa dating kalakaran. Wala na naman tayong tatakbuhan pag may problema tayo.
at yung hindi tinutugunan ng problema, lalaki lang ng lalaki. Hindi ho hindi kailangan ganun mangyari. Habang ine-empower po natin ang ating mga kababayan, no? Kami naman po, no, sa mataas na tungkulin, pinilit naming i-empower kayo. Kung kayo, palagay nyo, tama ang nangyari sa ating lumipas, na halos magiging 6 na taon na nga ho, no? Kung maganda ho to, bakit pa natin babaguhin ang ating landas? Sa inyong kamay, kayo ho huhubog ng ating kinabukasan. Sana po, pagtulungan natin manatili ang pagbabagong napairan natin sa tuwidad. Magandang araw po. Maraming salamat sa inyo.